Maayong adlaw mga kaigsuonan. Ah, sa gigtubag sa sugyot sa tuang makugihon kayong higala di sa Leyte no. Nagalaga sa simbahan si Brother Enrique. Brother Enrique, niya ang imuhang tubag sa imong hangyo nga mohatag tag crash course or mingon ta summarized form sa upat ka Mariandogmas or upat ka mga pagtulun-an nga solemne yung gideklara sa simbahan may tungod sa mahal nga Birhen Maria. So ming tagdugma, pagtulunan nga gideklarar solemne sa simbahan. Dili ang pagdeklarar mo ay nakapahimo sa pagtulunan, kung dili nga ang pagtulunan diha ng daan. Igo na lang gihatag og deklarasyon to assure the faithful. Paghatag og assurance sa mga magtotoo ang kini mong pagtulunan na 100% husto gikan gayud sa mga apostoles o kinahanglan dawaton sa tanang tao. Nga, sa manang upat ka mga Mariandogmas. Una nga si Maria inahan sa Dios. Ikaduha nga si Maria kanuning ulay. Katulo nga si Maria Immaculada Concepcion. Kaupat nga si Maria mi saka sa langit o gipasaka sa langit lawas o galag. So, itong tagsa-tagsaon, unsa maning pagkainahan sa Dios or Mary Mother of God. Ang simbahan nagdeklarar niini ni adtong 431 AD or 431, anyo 431 gideklarar ni sa Council of Efeso, Konsilyo sa Efeso. Sa lain pagkasulti gitawag po ni Theotokos or God bearer, no? Mga God bearer sa pa. Si Maria mo nagdala sa Dios pero labaw pa sa pagdala kay lagi tumo siyang giila nga inahan sa Dios. Tungod kasi inahan man ni Jesus o si Jesus atong giila nga Dios. Doon na ba'y basihanan sa Biblia? Doon na. Sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 43, mingon si Santa Isabel, sa diyang giduaw si Maria, nga numan nga ni akaron ang inahan sa akong Ginoo. The mother of my Lord. Tawag niya mother of my Lord si Maria. Kining Lord nga gitawag niya nga si Jesus, Dios ba ni Dios, matubag. Pinagis versikulo sa Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6. Sa ubang version, versikulo 5 ni siya. Nga ni tagna si Propeta Isaias nga matawa lang kanatong sa kabata. Dios nga gamhanan. Kinsa maning bata, walayan si Jesus ni. Giklaro ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 21. Emmanuel, God with us. So, niya ang Diyos uban kanato. Walayan si Jesus na, niya si Maria man mo nanganak niya, mo nagsabak o nanganak. Konklusyon, si Maria, inahan sa Diyos. Unya doon na ba'y basihanan sa tradisyon? Ang tubag, doon na kayo. Sumala sa gawa sa konsilyo sa Efeso, no? Kay momento ini deklarar santos nga simbahan nga mga church fathers, usa na si Saint Athanasius, si Saint Cyril of Alexandria, Saint Ambrose, puros na sila mga nagtudlo nga si Maria inahan sa Dios. No, pipila lang atong isgutan pero dunay daghan pigid kayo. Nagtudlo nga si Maria inahan sa Dios traditionally. So mga karaan na kaining panahon. Unya ikaduhang dugma kining gitawag og perpetual virginity of Mary or Mary ever virgin. So kung sa pasabot niini nga si Maria sa wala pa ang pagkahimugso ni Jesus birhen. Sa panahon nga iyang gipanganak si Jesus, birhen lang gihapon. O human siya mga anak ni Jesus, birhen lang gihapon wa sila ing anak. So mo ni pasabot niini si Maria ever virgin. O kini nga dugma gideklarar sa Second Council of Constantinople niadtong 553 AD. So 553 anyo 553 gideklara sa ikaduhang konsilyo sa Constantinople nga si Maria perpetually virgin or ever virgin or kanunayng ulay, no. Yung gi-clarify pagbalik or gi-clarify ni Pope Martin the First sa Lateran Synod niadtong 649 AD. So gi-clarify lang niya. Meron na ba ni basihanan sa Biblia nga si Maria ever virgin? Well, gitagna ni Propeta Isaias, Kapitulo 7, versikulo 14. Ingon siya, ani akaron ang usa ka birhen magbuntis og mga anak, usa ka batang lalaki, usa ka anak nga lalaki. So, gitawag niya virgin kining mga anak. Unya, maklaro na to ni nga ever virgin ni siya. Pinagi siyang tubag na to sa anghel. Sa makita na to sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 34.
sumitubag ni Maria sa anghel ingon siya sa iyang gigna sa anghel nga magbuntis siya tubag siya, "How could this be since I know not man?" Unsaon man pagkahitabo niini? Wa mo ko kaila og lalaki. In the Hebrew context, sa konteksto sa mga Hebrewanon, kung yung I know, ang knowing nila there is more than just theory. It is experiencing. So, po siya ka-experience of sexual intercourse with a man. So, mutana siya sa anghel. Kung sumapa sa interpretation ni St. Augustine, kining moong question ni Mama Mary nga sa anghel, how could this be? Yung pagka-shock ba? How could this be? Yung St. Augustine, nagpadayag ni, na so si Maria, doon ay vow of perpetual virginity to God. So, pa doon na siya panumpa nga do sa Diyos nga magpabilin siyang ulay hangtod sa kangturan. So, may pruweba nga doon na siya vow of perpetual virginity. Tungod kay kung imo nang ipaatras lang og basa, mao kas bersikulo 27. Si Maria betrothed to Saint Joseph. Betrothed. Dunay betrothal nga hitabo niya ngadto kang San Jose. Unya sa tradisyon o kultura sa mga Hudiyo mga igsoon, kanang pagka betrothed o pagka sinayuran, labaw na siya sa kini sa tuwa diri sa Pilipinas itong nairan atong andan kining mamalay di pa nakasado. Pero sa mga Hudiyo, pag may kag namalay o sinayuran, kasado na. Mo na ni sinugdanan sa kasal kanang pagka sinayuran no. Mo na siya ang beginning sa ilahang married life no. Married na sila. Married na sa dihang gi sinayuran na. So kung kasado na si Maria kay kining ilang pagkasinayuran sa mga Hudiyo, legal man nga kasabutan. Legal nga kasabutan. Unang yugto na gyud na sa kaminyoon. Unang yugto na diha ang formal nga saad ug sa apil na po diha ang kining gitawag og muhar o pagbayad sa presyo sa pangasaonon. Formal na legal na nga dokumento, documented na sila nga kasal na. Sumanis kultura sa mga Hudiyo. So kung kasado na sila, unya ibutang tas pananglitan si Maria walay vow of perpetual virginity to God. Iingnon siya sa anghel nga mabuntis siya, dili siya angay masyak. Her question would only make sense, would only be meaningful if she had a vow of perpetual virginity. Doon nalay kahulugan ng iyang pagpangutana sa anghel sa paghitabo niya ni mabuntis ko. Kung doon na siya ay panumpa sa Dios nga mahimo siyang kanunayng ulay. Kung wala ning mong panumpa, ibutang tas pananglitan ni babae diyang gikasal. Nga na mo ingon niya, "Oy, ma'am, mabuntis ka." Masyak ba ng mong babae? Di ba sa ingon, natural. Siyempre, mabuntis ko, gikasal ko. Nagugoy bana. Yan si Maria na ibana. Pero nangutana siya. How could this be? Na-shock siya. Pag ingnon nga mabuntis, ano shock man siya? Muna ingon siya Agustin, masabta na to nga, doon na siya vow perpetual virginity. Na kung atong i-rephrase ang iyang gisulti, ang iyang sulti nga to sa anghel, ang pangutana nga to sa anghel, murag iyang giingnan ng anghel, saan ako pagsupak sa kuwang gipanumpaan nga to sa Dios nga ako mahimong kanunay ulay? Di ko kasupak ana. Ano imong kong pasupakon? Muna ang i-assure siya sa anghel nga ang imong isabak lalang sa Espiritu Santo. Dili na masupak nimo ang imong gipanumpaan, di na nimo maguba. So, diha na butang ta na himasmasan siya. Nga ingon siya, fiat mihi secundum verbum tuum. Sulugoon ako sa Dios, siya matuman dinhi kanako sumala sa imong giingon. Fiat mihi secundum verbum tuum. Nga matuman dinhi kanako sumala sa imong giingon. Diya siya na assured nga dili day maguba ang iyang vow. So, si Saint Joseph matarong pud nga tao. Si Maria labaw ng matarong di gyud siya mosupak sa sugo sa Ginoo kay puno man siya sa grasya. Sa bersikulo 28, niya ng unang ebanghelyo ni San Lucas. Si Maria puno sa grasya. Giingnan siya sa anghel, magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. So, puno siya sa grasya, nani ang tanang grasya sa pagkamatarong, labaw nang nani ang grasya nga matuman gid niya ang iyang mga panumpaan ngadto sa Ginoo. Nanumpa man siya vow perpetual virginity, masabot man nato diha. So iya ginang tumanon, di na niya mahitabong supakon. Hindi po na supakon ni San Jose, kay matarong po nga tao si San Jose, no, sa mapas ebanghelyo ni San Mateo. So klaro riyan puntuhan mga igsoon nga si Maria kanunay ulay base sa Biblia. Kunya doon na ba'y basihanan sa tradisyon doon na pila ka mga church fathers St. Augustine atong 344 to 430 AD ningon siya nga si Maria
nagpabilin nga birhen sa wala pa sa diyang ginanganak o human siya nanganak ni Kristo. Saint Jerome, mao sad 342 to 420 AD man ni si Saint Jerome, sulat siya og dipinsa batok sa mga tawo nga nag-ingon nga si Maria adunay laing panganak. Gidepinsaan ni Saint Jerome. Nya kini mong pagtulunan na gi deklarar ni sa Lateran Council atong 649 AD. Gitugan diya sa 649 AD nga si Maria sa Lateran Council 649 AD gitugan diya nga si Maria semper virgo o birhen hangtod sa kahanturan. Semper, always or ever virgin. Unang semper. Okay. Continual or hangtod ba nga virgin gyud siya. Arta sa ikatulong nga dugma mga isuon kining Immaculada Concepcion o nga si Maria gipanamkon walay buling sa sala. Wa pod si personal sin, no? Apil ni nimong pagtulunan nga si Maria walay original sin. Nya human siya na tao, hangtod siya ni kayab sa langit, wala gyud siya sala, original o personal. Ni gideklarar ni nga dugma ni Pope Pius IX niadtong 1854, 1854. Doon na ba ni basihanan sa Biblia? Tubag doon na. Sa lang ka bersikulo nga to ang isgutan kay crash course naman eh. So, summarized form naman. Genesis 3:15. Kung mo nang basahon diya, yung Diyos, o hisgot ang Diyos o babae, yung Ginoo nga, mahimong kaaway yung babae ug ang bitin. Apil ng kaliwas babae, kaliwas bitin, kaaway pod. Unya kining maong babae, di ni pwede nga katuning unang iba, kay human naman ito mapilis bitin. Kining babae nga hisgutan sa Ginoo dre, pag uning babae, kay masabot mo na to nga mo'y mupildi sa bitin, mulugmok siya sa ulos bitin. Masinar ko na? Unya, di ba na ito mga igsuon nga kining sala, the moment ang tao makasala, sa higayon o sa yugto ang tao mabuhat og sala, nakigkauban siya sa bitin, kigkauban siya sa yawa. Unya si Maria kay kining bagong babae nga si Maria man nilali si Maria ni, klaro man kayo. Di man siya kauban sa bitin. Kuming Ginoo, sahay kauban mo ha, sahay kaaway. Kaaway yun niya, ang ilang pagkakaaway dili simple nga kaaway lang. Mortal nga kaaway, hingpit nga kaaway. Lalimang kag dugmokon ang ulos bitin ni na adi bitin dugmokon sa mga babayang ulos bitin niya. Dili ra ni kay sila ray kaaway ha. Kuan gini, kanang apil pang ilang mga kaliwatan. Kumbaga sa diri pa ni sa tuwa sa termino ni sa mga Muslim kanang hinutdan kaliwat ba. Mo ni hingpit nga sang kaaway ni may tabo nga magtingganay sila, magkauyunay sila sa makadiyot. Mortal yung kaaway dugmokon kung ulos bitin. So kung mortal silang kaaway, nya atong masabtan logically nga ang sala pagpakigauban man sa bitin, pagpakigauban man sa yawa. Nya mortal man silang kaaway sa bitin, di may tabo nga magkakauban sila. So masabtan na to diha in conclusion nga si Maria wa gyud tabo nga nakasala. So diha lang puntohan mga isuon. Igo-igo na. Igo na nato masabot na si Maria walay buling sa sala or Immaculada Concepcion. Nya doon na ba'y basihanan sa tradisyon? Doon na. Si Saint Irenaeus niadtong 2nd century nagtudlo nga si Maria isip bagong Eva. Bagong Eva. Wala gyud matakdi sa sala sama sa unang Eva. So sama sa unang Eva o sa unang babae. Huwag siya matakdi. Nga si Saint Ephraim na itong 4th century nagtudlo sa nagtawag sa ni Maria og all holy or unstained. All holy and unstained. Walay mansa. Saint Ephraim. Daghan pa kayong mga karaan pang mga santos, mga early Christians nagtudlo ni Saint Andrew of Crete, Saint John Damascene, Saint Bernard. Nagtudlo, nagsangyaw nga si Maria wala gyud buling sa sala. Kunya si Pope Pius the Ninth niya sa iyang bull nga Ineffabilis Deus or the ineffability of God. So ning ineffable pagkadili masaysay sa pulong niadtong 1854, 1854. Formal nga gideklarar ni Pope Pius the Ninth ang dugma nga si Maria Immaculada Concepcion. So, diyan dapita mga isuon, tin-aw na itong masabot na si Maria wag buling sa sala. Nya ang kaupat nga dugma kining pagsaka sa langit, pagpasaka sa langit or assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven, both body and soul, lawas ug kalag. Nya dugma ni gideklarar ni Pope Pius XII niadtong 1950. 1950. Doon na ba ni basihanan sa Biblia? Doon na. Although not explicitly but implicitly.
So dili gyud ingon ta word for word, dili gyud ingon ta inana ka klaro, pero moatong tukion pa kayo masabot na to. Nga doon na siya basihanan sa Biblia nga si Maria ni sakas langit lawas ug kalag duna. Unya kay di man ni word for word tuning sabton gamitan nato understanding mga pa ni San Mateo sa iyang sulat kapitulo 24 bersikulo 15 bumasa ka mo og sumabot. Unahon taning vision ni San Juan, Pinadayag kapitulo 12. Sa Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 1, mas may basahon nimong tibuok kapitulo. Ingon San Juan diya siyang pananawon, ug usa ka dakong ilhanan mitungha sa langit. So sa langit niya nakita usa ka babae nga gisuluban sa adlaw. So a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, with crown of 12 stars on her head. Kinsa man ni bayhana, kung imo nang tiwason diag basa, kini mo babae nagsabak dunay bata na namkon, nya sige panganak niya gigukod sa dragon, gigukod sa yawa ang bata. Ipatyon yung maong bata mo'y manluluwa sa tanan. Way lalis nga kanang maong bata si Kristo na. Kung di na pud malalis nga ang maong babae nga nag-anak ni Kristo si Maria. Unsa nakita ni San Juan dito sa langit. Noon, pwede man mo ingon nga, oy, pwede man tong kalagnon rang kahimtang. Pero na ba bersikulo nga masabot nga apil yung lawas? Luna. Salmo 132 bersikulo 8. Ingon diha, bangon ka o Ginoo, ug lakaw sa dapit sa imong pagpahuway. Ikaw ug ang arka sa imong pakigsaad. Di ba nanto, kining pakigsaad or covenant or testament, New Testament, di malali si Kristo ni, kining Santos nga Eucharistia, the bread of life, si Jesus Christ. Di lang ako i-elaborate ang about the Eucharist. Pero the New Testament is Jesus Christ. Siya ning bagong kasabutan. Unya dunay arka. Okay, as the old was having an ark, dunay ark ang old, so is the new. So as the new no had an ark. So dunay arka o sudanan sa bagong kasabutan. Unya ingon sa Salmo 132:8, bangon ka o Ginoo. Nga ni kag bangon kasi nang mobangon katong nagigda ning sa to pa namatay. Itong namatay. So nabulag ang lawas ug kalag. Ibig bangon ka o Ginoo sa to pa nabanhaw kinsa man ning namatay ug nabanhaw nga Ginoo way lain si Kristo. Namatay ug nabanhaw sa to pa nagkayusa pagbalik ang iyahang lawas o kalag bangon man. Unya dugang pa diha ug lakaw sa dapit sa imong pagpahuway. So pamuadto siya sa langit, balik sa langit. Ikaw ug ang arka sa imong pakigsaan. So apil ang arka. Apil ang arka nga susamang higayon musaka sa langit, lawas o kalag. Kung man ingon diag dungan, pero ikaw ug ang arka sa susamang higayon mingon ta ni bangon ang sa susamang higayon nga ni bangon ang Ginoo, lawas ug kalag saka siyang dapit nga kapahulayan o langit, mao sab ang arka kay ikaw ug ang arka man. So in the same way that the Lord will go back to his place of rest, so is the ark. So mao sa ning hitabo. Diha masabot na to kay nilalis na si Maria ning arka. Si Maria ni saka sa langit, lawas og kalag. Doon ba'y basihanan sa tradisyon? Ang tubag, doon na kayo. So, si St. John Damascene atong 8th century. So, ikawalong siglo pa lang ni. Nagtudlo na daan nga si Maria, wala mabili ng iyang lawas sa yuta. Dili gidala sa langit. Ipasaka sa gahom sa Dios. Pilang lawas. Nya, ano po yung mga apocryphal writings, no? Sa naini kining gitawag og Transitus Mariae. Or ito ning ining lesson, kamo ni bahalag sakto niyong bagay in English. The journey of Mary. Ito bang panaw, transitus, transition, the panaw, ang pagpanaw sa mahal ng Birhen Maria. Di pasabot yes mong libro nga si Maria ni saka sa langit lawas o galag. Ni kining mong apocryphal writing dili ni siya ordinaryong writing mas kasaligan ni kaysa opinion sa pipila ka mga tao kaysa hunahuna lang sa mga pastor nga moingon nga si Maria ko mo saka sa langit lawas o galag. So mas katuhuan ni siya. Meron na po gitawag na tong liturgical traditions. So sa celebration sa simbahan, sa Santos nga Misa, dugay na ning gisaulog both sa east ug sa east ug sa west. So sa eastern churches ug sa western churches giselebrar na ning daan 6th century pa lang. Atong ikawalong siglo pa lang gisaulog na ning Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven, body and soul. Unya gideklara ning dugma ni Pope Pius XII nitong 1950 sa iyang bull nga Munificentissimus Deus.
nga si Maria saka sa langit lawas o galag. Unya, maisuon ko diha ni Kristo, diri lang ko kutob, daghang salamat sa inyong makugihon nga pagpamati. Hinaot ko bisan sa mubo nga higayon ato ang nasabtan ang upat ka mga Marian dogmas og pinagi nining maong pagtuon. The more pa nato nga higugmaon ang mahal nga inahan, the more pa ta magdebosyon diha kaniya, ug the more pa ta makadawat og kusog ug kalig-on nga modepensa sa mga pagtulun-an tungod sa atong mahal nga inahan ang Birhen Maria. Daghang salamat. God bless inyong tanan. Ave Maria.